day off ko ngayon. Happy day off. Share ko lang. Ewan ko sa mga kapwa ko OFW na may anak sa Pilipinas, syempre. Hindi ko alam kung napi-feel nyo rin to na dito kahit konti lang yung oras na pinagtrabahuan mo, tapos 4 days lang a week. Sa akin, ewan ko lang sa inyo, pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung anong pahinga ang gusto kong ipahinga. Kasi kahit na mahaba yung oras ng pahinga ko, pero feeling ko pagod na pagod pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro, as a first timer abroader, magto 2 years pa lang ako dito sa abroad. Namimiss ko yung anak ko. Kahit pagod na pagod ako dati galing work sa trabaho ko sa Pilipinas. Kahit 12 oras pa ako nag-duty. Pag uwi ko, may energy pa rin ako. Ang sarap sa feeling na may nagkukulit sa'yo, naglalambing sa'yo pag uwi mo. May magtatanggal sa'yo ng sapatos or sandals, or may kukuha ng bag mo. Tapos hahalongkatin yung bag mo kung may pasalubong. Alam mo yun? Namimiss ko lang yung moment na yun na hindi ko maintindihan. Hirap pala ng ganito na nasa abroad ka. Sorry guys, naiyak ako. Yung anak ko kasi 8 years old pa lang. Mag-8 pa lang. Yan. Lagi niya sinasabi sa akin na uwi na daw ako. Uwi ka na lang, Nay. Dito ka na lang kasi mag-work. Alam mo yun, parang nakakadurog sa puso. Nasasabihin sa'yo ng anak mo na gano'n. Alam ko yung feeling na hinahanap yung kalinga ng isang ina. Hindi ko alam kung anong sasabi ko kay anak. Kaso lang, kahit gusto ko magstay sa Pilipinas, paano? Sobrang naawa ako sa anak ko. Kasi gusto ko man magstay sa Pilipinas. Paano yung future mo, na? Paano kapag laki mo? Niisip ko kagad yung future mo. Kasi kami, walang gumawa rin sa amin eh. Napagdaanan kasi namin yung hirap ng buhay. Ngayon ko nang iparana sa anak ko. Sobrang nalulungkot ako. Day off ko naman. Day off ko sa trabaho. Kasi pag day off ko ako sa Pilipinas, kahit sa bahay lang kami ng anak ko, lalaro lang kami. Pero kung minsan pag may sobra-sobra, alam mo yun, lalabas ko siya. Masaya na siya nun. Kahit siya lang yung may pagkain sa Jollibee, or kung anong Happy Meal ang gusto niya sa McDo. Masaya na siya basta kasama ako. Kaya sa mga nangangarap dyan na mag-abroad, pag-isipan nyo, at saka i-treasure nyo yung moment na kasama nyo yung anak nyo. Kasi walang lunas dito yung pagod, yung happiness nyo. Nandiyan sa Pilipinas, yung happy feel nyo. Sobrang lungkot. Pag gusto mong mag-abroad, dapat strong yung mo, mental mo, yung puso mo, dapat matatag ka.
Kasi walang ibang makakatulong sa'yo dito kundi sarili mo. Nakaka-mental drain siya. Sa totoo lang, na may maiiwan kang anak sa Pilipinas, kailangan mo magpakatatag. Walang ibang gagawa niyan sa'yo kundi sarili mo. Sorry guys kung naiyak ako. Share ko lang, na-miss ko lang kasi yung anak ko kasi day off po ngayon eh. Sobrang nakakapagod lang talaga. Wala naman akong ibang i-advise kundi kung gustong gusto nyo talaga mag-abroad para sa kapakanan ng anak nyo or ng anak mo, yun yung advice ko, na maging matatag ka dito sa abroad. Dahil nobody will ask you how are you, kasi at the end of the day, ikaw at ang Diyos lang ang makakausap mo. Pray hard, pray lang sa safety ng anak mo, sa pamilya mo dyan sa Pilipinas. Masasabi kong thank you Lord, kasi binigay mo sa akin tong pagkakataon na to, yung opportunity na to, na kung saan na nasan ako ngayon. Thank you Lord. Kaya sa mga kagaya ko na OFW, stay strong. Yan, gala ka na lang talaga. Gala ka na lang sa kwarto. Ay ako dito, sumama lang naman ako kay chef dahil wala naman akong gagawin sa bahay, para at least nakapag lumabas naman ako ng kwarto. Sige na guys, napapahaba na pala. Na-share ko lang. Bigla akong na burn out. Burn out? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel. Thank you. Bye! Sorry guys kung naiyak ako. Share ko lang, na-miss ko lang kasi yung anak ko kasi day off po ngayon eh. Sobrang nakakapagod lang talaga. Wala naman akong ibang i-advise kundi kung gustong gusto nyo talaga mag-abroad para sa kapakanan ng anak nyo or ng anak mo, yun yung advice ko, na maging matatag ka dito sa abroad. Dahil nobody will ask you how are you, kasi at the end of the day, ikaw at ang Diyos lang ang makakausap mo. Pray hard, pray lang sa safety ng anak mo, sa pamilya mo dyan sa Pilipinas. Masasabi kong thank you Lord, kasi binigay mo sa akin tong pagkakataon na to, yung opportunity na to, na kung saan na nasan ako ngayon. Thank you Lord. Kaya sa mga kagaya ko na OFW, stay strong. Yan, gala ka na lang talaga. Gala ka na lang sa kwarto. Ay ako dito, sumama lang naman ako kay chef dahil wala naman akong gagawin sa bahay, para at least nakapag lumabas naman ako ng kwarto. Sige na guys, napapahaba na pala. Na-share ko lang. Bigla akong na burn out. Burn out? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel. Thank you. Bye!